Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang mixing kwento na ibabahagi ko sa inyo. And the winner is Miss Catherine Acosta. Kasunod, ang isang masigabong palakpakan dahil sa pagkaka-announce ng nanalo sa isang beauty contest sa Cebu kung saan ay isa ako sa naimbitahang judge. Talaga namang napakaganda ni Catherine. Tawagin na lang natin siyang Kat. May taas na 5'7" at napaka-sexy. Laking gulat ko nga sa simula ng contest nang makita ko siya dahil inakala kong si Bella Padilla ang nakita ko dahil talagang kamukha niya to. By the way, ako si Ramon. Isa akong businessman na taga Maynila at medyo pinalad na umasenso at makilala din dito sa Cebu. Sa totoo lang ay lihim na humanga ako kay Kat. Subalit, hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap man lang to. May pamilya na ako at may isang anak na lalaki na halos kasing edaran lang ni Kat. May transaksyon lang din ako dito sa Cebu, kaya ako napunta sa lugar na to at naging kaibigan ko rin dito ang mayor at ibang mga kilalang businessman. Madalas kaming mag-good time tuwing gabi. Minsan ay sa isang kasino kami nagpupunta at sa hindi inaasahang pagkakataon ay naka-jackpot ako at tumama ng 350,000 pesos. Natural na napakasaya ko at biglang may bumulong sa akin na isa kong kasamahan at inalok ako ng babae. Super ganda daw ito at talaga namang garantisado ayon sa nag-aalok. Kaya nga lang, ay medyo may kamahalan ang hinihingi nito. 100K daw. Ano? Sobra namang mahal ng pechay nun. Pabiro kong nisabi sa grupo namin. At nagdawanan sila. Sa totoo lang, hindi ko gawain ang pumatol ng bayaring babae dahil tapat ako sa family ko. Ngunit hindi ako nilubayan ng mga kasama ko. At kinantyawan ako ng bakla, paulit-ulit. Dahilan yun upang sumang-ayon na lamang ako. Total, baliwala naman sa akin ang perang ibabayad ko dahil sa napanalunan ko lang naman to sa sugal. Tumawag sa cellphone ang kaibigan ko at may sumagot sa kabilang linya. Tila, yun ata ang nag-aalok ng babae. At ilang sandali pa ay napagkasunduan na nila ang lahat. Nag-iwan lang ako ng 50,000 sa mga kaibigan ko bilang balato. At alam ko rin naman na gagamitin din nila yon sa mga bebot. Ngunit hindi kasing mahal ang babaeng inireto nila sa akin. Habang nagdadrive ako papunta sa hotel na aking tinutuluyan, dahil dun na raw pupunta ang babae sa room ko at hihintayin ko na lamang daw. Naging curious ako at medyo na-excite sa itsura ng babae. Ikaw ba naman ang magbayad ng 100,000 piso, di ba? Ang pagkakaalam ko lang ay mga artista lang ang sumisingil ng ganong kataas. Hindi kaya si Maui o si Aubrey ang pupunta sa room ko mamaya? Pabiro ko pang sabi sa aking sarili. Ilang minuto pa ay nasa room na ako at mabilis na nag-shower at nagpabango. Maya-maya pa ay nag-ring ang phone ko at sinagot ko yun. Mula sa reception ay ininform ako na may bisita raw ako na nais pumanhik sa room ko. Medyo kinabahan ako nang sinabing isang bading daw at may kasamang babae. Sinabihan ko ang receptionist na patuloyin yon sa room ko. Batid ko na yun na marahil yung hinihintay ko. Ilang saglit pa nga ay may kumakatok na sa door ko at dumungaw ako sa viewer. Nakita ko nga yung bading at ang kasama niyang babae. Good evening po. Kayo po ba si Mr. Ramon? Tanong nung bakla. Tumangulang ako at muling nagsalita ang bading at sinabing, siya po yung delivery na in-order ng kaibigan nyo.
Sabay alis na at iniwan na lang ang babaeng kasama niya. Pinapasok ko na yung girl. Pero sa totoo lang, ay walang pagkakakilanlan nitong babaeng to dahil halos balot na balot at nakakapa at nakasuot pa siya ng shades. Wala siyang imik at umupo lang sa gilid ng kama ko. Tinanong ko siya kung ilang taon na siya at nalaman ko na 18 pa lamang. Sa totoo lang, parang gusto ko nang mag-back out dahil medyo bata pala itong nakuha ko. Nirequest ko na baka pwede niyang tanggalin na yung kanyang jacket na maong, pati na rin yung shades at cap niya. Ginawa niya naman yun, subalit ang sumunod na eksena ay sumurpresa sa akin ng lubusan. Tangina, sikat ba to? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ako maaaring magkamali. Siya nga. Hindi ako nagpahalata na kakilala ko siya. At hindi ko rin sinabi na isa ako sa mga bumoto sa kanya para manalo siya sa beauty contest. Alam nyo, hindi ko alam o hindi ko malaman kung anong magiging pakiramdam ko. Para kasing biglang bumaba yung pagtingin ko sa kanya. Bayaran pala siya. At kaya naman pala mataas ang asking price niya. Muli kong bulong sa aking sarili. Sir, okay lang po ba kung makigamit muna ako ng CR? Ang mahinahong pakiusap niya sa akin. Pagkarating niya sa banyo, ay narinig ko na bumukas ang shower at marahil ay naligo muna siya. Shit! Wika ako sa sarili ko nang lumabas na ng banyo si Kat at nakatapis lang ito ng tuwalya. Sa totoo lang, ay bigla talagang bumukol ang harapan ng short ko dahil kitang-kita ko talaga ang kanyang kurbada at nakakagigil talaga ang kanyang kagandahan. Bahagya akong napansin ang kanyang mga mata na parang galing sa pag-iyak, ngunit inakala ko na lang na nahilam siguro siya sa sabon. Well, iha, sisimulan na ba natin ang seremonya? Tanong ko. Dahan-dahan siyang lumapit at tumabi sa akin. Medyo nagtataka lang ako kasi ang alam ko sa mga ganitong klaseng babae ay agresibo at magaspang kung kumilos. Pero si Kat ay kakaiba at parang napaka-natural na mayinhin. Sinabi ko na lang sa sarili ko na ba't ba ako nag-iisip pa ng kung ano-ano. Ang mahalaga, isang pariwarang babae pala itong pinapantasya ko noon sa beauty contest. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama at sinimulan ko siyang halikan sa noo, ilong at sa pisngi muna. Wala siyang gibo at parang napakalamig niya. Kahit papaano, ay gusto ko pa rin maging gentleman sa gagawin kong pagpapakasasa sa kanya at dapat lang nasulitin ko ang ibabayad ko sa kanya. Unti-unti kong kinalas ang towel na nakabalot sa kanya. At napalunok na lang ako at para akong lalagnatin ang bumungad na sa akin ang kabuang itsura ni Kat. Napakaputi, napakakinis at ang linis-linis niya talaga. Mabilis niyang tinakpan ng dalawa niyang kamay ang kanyang iniingatan sa baba. Marahil ay siguro nahihiya. Pinabayaan ko lang siya at sinubukan kong sunggaban ang kanyang mapupulang labi. Napakalambot at talaga namang mabango ang kanyang hininga. Kapansin-pansin din ang napakaputi at kumpleto niyang ngipin. Wala man lang siyang ganti sa ginagawa kong paghalik. At kapansin-pansin na hindi rin siya makatingin ng diretso sa akin. Sa loob-loob ko ay okay lang yan kasi baka masira pa yung konsentrasyon ko sa ginagawa ko. Naging mapangahas ang pagsuyo ko sa kanyang labi at grabe, para akong hihimatayin ng mga oras na yon. Maya-maya ay pansamantala akong tumigil at muli kong pinagmasdan ang magandang tanawin sa aking harapan. Mula ulo hanggang paa ay wala kang mapapansin ni kahit na anumang peklat o itim man lang kay Kat. Dala marahil sa sobra niyang linis at maingat na pangangalaga ng sarili. Jackpot talaga ako.
Tinuloy ko na nga ang pagpapakasasa at wala akong sinayang, mula ulo hanggang paa ay aking natamasa. May naririnig ako ng munting boses ng pagtugon kay Kat, pero hindi pa rin niya ako matignan ng tuwid. Sa tuwing tinitingnan ko ang kagandahan niya. Sa puntong yun, ay ibinaba ko na rin ang aking shorts at napansin kong parang natakot si Kat sa kung ano ang meron ako. Sinubukan kong paluhurin si Kat, ngunit mahinaon siyang tumanggi at nagsabing, "Gawin niyo na lang ho lahat ng gusto niyo gawin sa akin. Huwag lang ho yan." Marahil ay hindi pa talaga to sanay sa kanyang trabaho. Pinagbigyan ko muli siya at sa pagkakataong to, ay inutusan ko siyang tanggalin niya ang kanyang mga kamay sa pagkakatakip sa kanyang sarili. Sinunod naman ni Kat ito at naging hudyat yun para sa akin na simulan ko na ang aking inaasam na mangyari. Maingat akong pumwesto sa kanyang ibabaw at hinawakan ko ang magkabilang hita ni Kat at unti-unti kong ibinukas. Napansin ko na parang itinakip niya na naman sa kanyang muka ang dalawa niyang mga kamay, pero hindi ko pinansin ang kadramahan niyang yun. Ang mahalaga ay itong nakahain ngayon sa aking harapan. Huwag ka nang mahiya sa akin, iha. At sisiguraduhin kong mag-e-enjoy ka rin sa akin, gaya ng mga nararanasan mo sa iba. Pakonsuelo kong sabi sa kanya. Hinawakan ko na lamang ng mahigpit ang kanyang mga binti upang hindi na siya makagalaw at malaya ko nang makuha ang gusto ko. Niyakap ko na siya ng mahigpit at sinigurado kong hindi siya makakapalag. Pero napansin ko na parang may kaunting pagpupumiglas si Kat sa aking ginawang pagyapos ng higpit. "Bakit, iha? Natatakot ka ba?" Bulong ko sa kanya at may narinig akong mahinang tugon sa kanya. "Sir, pakiusap po. Daan-dahan lang po sana." "Sige, kung yun ba ang trip mo eh." Napangising na lang ako ay tuluyan ng nagpakasasa at kumatok sa pintuan ng langit. Napansin ko na napapangiwi si Kat nang matamasa ang pag-iisa naming dalawa na para bang first time niya ang lahat ng to. Sa puntong yun ay parang nahihiwagaan na ako sa kanya. Dahil sa pagkakaalam ko, si isang katulad niyang babae ay sanay na sanay pagdating sa kama. Expected ko rin na hindi dapat ako mahihirapan sa pag-angkin sa kanya dahil siya na dapat ang mag-guide sa akin. Pero dahil sa uhaw, ay halos mayupi na si Kat sa kama sa aking panggigigil. Nang sinubukan kong halikan muli si Kat, ay napansin kong nangingilid na ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. "Okay ka lang ba talaga, iha?" Tanong ko sa kanya. Tumango lang siya at tumingin lang sa kisame, habang walang humpay ko pa rin siyang pinagsasawaan. Hanggang sa maya-maya lang, tuluyan ko nang narating ang rurok. Ito na yata yung pinaka-the best na naranasan ko sa buong buhay ko. Agad tumayo si Kat at napansin ko na may mga bahid ng dugo sa aking higaan. "Wait, don't tell me na may mens ka?" Tanong ko. Hindi kumibo si Kat at dali-dali itong nagtungo sa banyo at umiyak. Medyo kinabahan na ako noon ng gusto. Inosente pa si Kat? Ibig sabihin, shit, ako ang nakauna sa kanya? Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit iba ang reaksyon niya kanina. Mali pala ang akala kong bayarang babae siya. Talagang nakonsensya ako ng gusto. Una, batang-bata pa siya. At sa edad niyang 18, ay ako pa ang unang sumira ng kinabukasan niya. Agad akong nagbihis at lumapit sa pinto ng CR upang ibigay ang mga damit ni Kat. Inabot niya naman to. Naririnig ko ang mahina niyang pag-iyak sa loob ng CR.
Hinayaan ko lamang siya sa loob, nang sa ganun ay mahimasmasan man lang. Nakita ko ang bag niya at pinangasan ko tong buksan. Doon ay naging malinaw na sa akin ang lahat nang makita ko ang isang hospital bill at isang doctor's evaluation na malamang ay isang kamag-anak niya ang nangangailangan ng isang matinding operasyon at napakalaking halaga. Nagulat na lang ako nang nasa likod ko na si Kat at nagsabi, "Si nanay ko po yan. At kailangan na po siyang maoperahan sa lalong madaling panahon eh. Mali po yung inyong akala kanina na isa akong pariwalang babae. Yan po yung dahilan kung bakit po ako narito ngayon at nagpagamit sa inyo. No choice na po kasi ako para makalikom ng 100,000 sa lalong madaling panahon, kundi sa ganitong paraan lamang. Patawarin mo ko, Iya. At hindi ko kasi alam ang sitwasyon mo." Ang sinagot ko na lamang sa kanya. "Huwag ho kayong mag-alala. Sapat lang po na may kabayarang serbisyo ang perang ibabayad niyo sa akin." Ang sabi ni Kat at muli siyang nagbalik sa CR para tuluyan ng mag-ayos. Sa totoo lang, para akong nakukonsensya sa mga oras na yun. Kaya ang ginawa ko na lang ay inihuwalay ko sa isang sobre ang 100K na bayad. Sa usapan, at lahat naman ng natira na halagang 200K pa sa napanalunan ko sa sugal, ay lihim kong inilagay sa bag niya at naglagay ako ng note na sana makatulong to sa kinabukasan niya. Ngayon lang pagkakataon na to ko nakadama ng napakaluwag. Para sa akin, ang magbigay ng ganong kalaking halaga sa isang taong hindi ko pa naman ganap na kilala. Siguro, guilty ako marahil. Pag-abot ko kay Kat ng 100K, ay sabay kuha niya na rin ang kanyang bag at nagsabing, "Thank you, sir. Hiling ko lang po sana ay manatili na lamang sa silid na to ang nangyari sa atin." Habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad ng medyo paika-ika, ay bumulong na lang ako sa aking sarili na sana ay makatulong pa sa kanya ang ekstrang perang lihim na inilagay ko sa bag niya. Nang umuwi ako pabalik ng Maynila, ay hindi pa rin mawala sa aking isip si Kat. Hindi ko na kasi siya nakita at sinubukan kong tuntunin ang bahay niya sa Cebu nang minsan akong bumalik at nalaman kong sa isang squatter area lang pala sila nakatira. At nung dinlinggong may nangyari sa amin, ay nilisan na nila ang lugar na yon at nagtungo raw sa Maynila upang doon na lang ipa-opera ang kanyang inang may sakit. Walang nakakaalam sa mga kapitbahay kung saan sa Manila lumipat si Kat. Ang tanging lang impormasyon na nakuha ko ay ang pagkatao ni Kat at lahat ng napagtanungan ko ron ay iisa lang ang sinabi, na sobrang bait ng batang yun at matalino pa. Sayang nga lang daw. At talagang kapos sa pera kung kaya't hindi na nagtuloy sa pag-aaral. Abangan po ang next episode ng ating story.